Magandang hapon mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawa na pag-aaral na may kinalaman po ito sa pinag-usapan noong April 12, 2026 doon sa Antipolo. Nagkaroon po ng tinatawag natin na comparative study between the SDA Church and ISDARM na ang pinag-usapan ay kung kinakailangan pa ba ng mga nagre-reforma ay lumabas sa SDA, kasalukuyang SDA Church at lumipat sa ISDARM. So sa nakalipas na mga video ay aking binigyang pansin ang 5 katotohanan na dating pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist noong ito ay naitatag noong 1863, subalit tinalikuran ng kasalukuyang Seventh-day Adventist mula noong First World War. At hanggang ngayon ay tinatalikuran pa rin nila ito. Pagkatapos po ng aking ginawang presentation noon, ay may mga lumabas na objection. Na yun naman ay siyempre sa side ng ating mga kapatid na Seventh-day Adventist. Na sinasabi nila na hindi kinakailangan na lumabas sa Seventh-day Adventist sapagkat ang Seventh-day Adventist daw ay hindi tumalikod kundi siya yung nagpatuloy na remnant church. Kung paano na remnant church siya noon, hanggang ngayon siya pa rin ang remnant church. Hindi daw po siya tumalikod sa katotohanan noong First World War. At hanggang ngayon ay hindi pa daw po tumalikod sa katotohanan. At isa sa ginagamit na argumento ay yung karanasan ni Helmut H. Kramer. Okay? Ito si Helmut Kramer ay sumulat ng isang aklat na ang pamagat ay Seventh-day Adventist Reform Movement, German Reform. Ngayon, ginagamit itong karanasan niya upang patunayan na ang Seventh-day Adventist ang tunay na bayan ng Diyos sa kasalukuyan. Kasi sinasabi nila na kung totoo pa na itong Seventh-day Adventist Reform Movement ang nagpatuloy na remnant at tumalikod yung Seventh-day Adventist Reform Movement, bakit itong si Helmut Kramer na dating membro ng Seventh-day Adventist Reform Movement at ministro pa, ay iniwanan niya itong ISDARM at bumalik sa SDA? Yan ang tanong nila. At ginagamit ito na patunay, isa sa mga ginagamit nilang ebidensya upang sabihin o itatag na ang SDA daw ang talagang tunay na iglesia at hindi ito tumalikod. Dahil nga dito sa karanasan nitong si Helmut Kramer na member daw ng matagal at ministro ng ISDARM pero lumipat dahil na-realize niya na mali ang ISDARM, tama ang SDA. Kaya, yon ang dahilan kung bakit na nais ko na i-share itong information tungkol kay Helmut Kramer. Okay. Nabanggit ko sa nakalipas na aking presentation tungkol sa kanya, pero hindi ako nagbigay ng references. Kaya ngayon, gusto ko na magbigay ng information with evidence. So ang tanong natin dito ay, totoo ba ang sabi ni Brother Bresi Balansag Jr. nung siya po sa huli ng kanyang tayo, yung sa conclusion, nananawagan siya na sa mga Seventh-day Adventist Reform Movement na umalis na sa ISDARM at bumalik na sa SDA, tularan daw itong si Brother Helmut Kramer. Okay? So, totoo ba yung sinasabi niya na itong si Helmut Kramer, na author ng aklat na
the Seventh-day Adventist Reform Movement, German Reform, was former member and minister of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Totoo kaya yan? Kasi yun ang basis nila para manawagan na bumalik na tayo ng mga member ng ISDARM dahil meron tayong ministro na dating member, ngayon ay lumipat at bumalik doon sa kanila. Okay. Ito po ang ating fact check. Claim about Helmut Kramer. Number 1. Noong 1986, may isang polyeto na lumabas at naikalat na ang pamagat ay God's True Remnant Church. God's True Remnant Church. Ang author nito ay si Helmut H. Kramer. At doon, sa kanyang aklat na yon, sa page 3, sa introduction, sabi doon na, he was raised as a staunch supporter of the Seventh-day Adventist Reform Movement. At sabi pa na, he served as president of the North American Division and a member of the General Conference Committee. So medyo mabigat yung claim dito na hindi lang member na ordinary ng ISDARM daw itong si Helmut Kramer, kundi siya pa ay merong mataas na tungkulin sa General Conference. Dahil una, naging president daw siya ng North American Division ng ISDARM, and then nagiging member ng General Conference Committee ng ISDARM. Okay. So mabigat po yung kanyang claim. 2 years later, in 1988, nagpalabas na naman siya ng isang aklat na ang pamagat ay The Seventh-day Adventist Reform Movement, German Reform. Siya pa rin ang author, pero ang nag-publish nito, hindi na siya, kundi yung Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists. Okay. So yun na, ibig sabihin, binak-upan siya ng Biblical Research Institute. So hindi na lang yung information doon, hindi natin mai-attribute lang sa kanya, but the fact na the book was published by the Biblical Research Institute, meaning to say, yung Biblical Research Institute ng Seventh-day Adventist Church ay sumusuporta, sumasang-ayon doon sa content ng kanyang aklat. Yan. At doon po sa editor's note ng aklat ay sinabi doon, the author of the booklet grew up in a family devoted to the teachings of the Seventh-day Adventist Reform Movement. His father served in its ministry in the United States. Pastor Kramer himself eventually entered the worker force of the Reform Movement. Yan po mga kapatid, ang claim about Helmut Kramer. And then, during the comparative study between ISDARM and SDA in Antipolo, Rizal, on April 12, 2026, yung representative ng SDA, si Brother Bresi Balansag Jr., ay nagsabi na si Helmut Kramer was a member of the SDA Reform Movement, but he left to join the SDA Church, and now he is working in the General Conference. He used Kramer's experience as proof that the SDA Church is the true church at nanawagan sa mga ISDARM na bumalik na sila sa SDA Church. Okay. Chinek natin afterwards. Chinek ko yung aking aklat at ito po yung aking nasumpungan. Si Helmut H. Kramer, na author ng dalawang aklat na yon, yung God's True Remnant Church at saka yung Seventh-day Adventist Reform Movement, German Reform, ay nakita ko na hindi pala siya member ng ISDARM. He was never a member of ISDARM, to
to begin with. Okay? At ang problema, nalilito ang mga tao dahil doon sa kanyang aklat ay linagay doon sa title na Seventh-day Adventist Reform Movement, German Reform. Okay? So, nalito ang mga tao. Pero, batay mismo sa kanyang testimony, doon sa loob ng kanyang aklat, doon sa page 31 ay ganito ang mababasa, na siya mismo ay nagsasabi na hindi naman pala siya member ng Seventh-day Adventist Reform Movement, kundi ng IMS. Ang IMS means International Missionary Society. Pero medyo may may some kind of a deception. Kasi ang sabi dito, at about age 13, I was baptized into my parents' church. Yung church daw ng kanyang parents. Ano yung church ng kanyang parents? The Seventh-day Adventist Reform Movement and open and close parenthesis, IMS. Okay. So, sinadya nila na hindi linagay yung kompleto na pangalan. Ang kompleto po na pangalan ng church na kinalalagyan ng kanyang father na doon siya nagpabaptize is International Missionary Society of Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Okay, ulitin ko, ang pangalan ng grupo nila, which is a separate organization from ISDARM, is International Missionary Society of Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Napakalayo po. Iba yung pangalan nila, and they are a different and separate organization from ISDARM. Okay. Ngayon, in-indicate naman niya doon na IMS. Okay. So, alam ko na ang mga Seventh-day Adventist alam nila. Pero somehow, sinadya talaga nila yon na ipalabas. Probably to confuse the public between the IMS and ISDARM. Para anuman na mga kasalanan o anumang mga criticism against the IMS, dito maibubuntun sa ISDARM. Okay. Next, tignan natin. Dito naman sa page 35, sinabi rin, then in 1977, I accepted a call to serve as American Union President, IMS, in Denver, Colorado. The next year, 1978, I was elected to serve as North American Division President. Okay. So dito po, another proof na magpapatunay na talagang hindi siya member ng ISDARM, kundi sa IMS. Kasi dito po sa ISDARM, for the information of all, ay ang organizational structure ay ganito. Dito po sa base ay local churches. Next level of organization are the missions or field level. Tapos yung fourth ay union conferences or union conferences. And the fourth is general conference. Wala pong division level sa ISDARM. Dito, naging presidente daw siya ng North American Division. It just proved na hindi talaga siya dito sa ISDARM, kundi doon po talaga siya doon sa IMS, International Missionary Society of Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Okay. So, mali po talaga yung kanilang information na ginagamit. Alright? Evidence number 2, ito naman po ay testimony ni Brother Alphonse Balbac. Siya yung kinikilala namin na church historian. Dahil siya po yung gumawa ng history, sumulat sa history ng ISDARM, na makapal po yan na history book. Ang daming information po doon. At dito, meron din siyang isa na mas maliit na aklat na ang tawag ay Adventism and the Prophesied Reform Movement. Ito ay reply niya doon sa
aklat ni Helmut Kramer na Seventh-day Adventist Reform Movement, German Reform. Sa page 6 ay ganito ang mababasa. Without presenting a correct picture of facts, H. Kramer tried unsuccessfully to rewrite history. He was not a member of the SDA Reform Movement, but of the IMS, where, as he states, he was brought up with a darkened mind, page 33, in an atmosphere where there is no room for originality of thought or research, page 15. Nevertheless, he was convinced that he was in the right place. If he got into conflict with the leadership of the IMS, na binanggit niya sa page 40 to 41, to a point where his eyes were open, in page 27, his experience could not have given him a good insight into the spiritual atmosphere or into the general administration of the SDA Reform Movement, where he never was a member, whether with closed eyes or open eyes. So, inamin mismo ni Helmut Kramer na doon siya sa IMS na member. Pinatutunayan din ng church historian ng ISDAM, isa sa mga pioneer ng ISDAM, na he was never a member of ISDAM. Although yung father niya used to be a member ng ISDAM, pero noong 1934 ay siya po ay umanib, sumama doon sa American Union na noong 1949 ay nag-separate na-separate from the ISDAM General Conference. Pero siya mismo, si Helmut Kramer, was never a member of the ISDAM. He was baptized in the IMS at age 11. Yon ang sinabi niya doon. Okay. Number 3 na evidence is the testimony of Alfredo Carlos Sass. Isa rin na long time na minister ng ISDAM at buhay pa hanggang ngayon. Siya ay gumawa ng isang aklat as a refutation of the first book na ginawa ni Helmut Kramer, The True Remnant Church. Sinagot po niya point by point yung mga misinformation na linagay ni Helmut Kramer. Sabi niya dito ni Brother Sass, it is possible that those who do not know the history of the Reform movement from the very beginning will believe his words. In defense of the truth and for the sake of clarification, we must state that Mr. Helmut Kramer has never been a supporter of the Seventh-day Adventist Reform movement. He has never been president of the American Division. There is no such thing as American Division of Seventh-day Adventist Reform movement. It has never existed and it does not exist. Mr. Kramer has never been a member of the committee of the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Yan po ang declaration ng ating leader. Kasi during this period na sinasabi niya na member siya ng committee ng General Conference ng ISDAM, si Brother Sass was a member of the General Conference Committee. So alam niya. And she has been a member for many, many years. Member of the General Conference Committee. At he never nakilala niya ito, si Helmut Kramer, as a member of the General Conference Committee po ng ISDAM. Okay. So, ang conclusion natin dito ay ganito. Lumalabas sa mga ebidensya na si Brother Bresse Balansag Jr., si Pastor Helmut H. Kramer, na ministro ng SDA Church ngayon, at official daw ng General Conference ng SDA, at ang Biblical Research Institute ng SDA General Conference ay nagkakaisa upang gumawa ng disinformation campaign to discredit the SDA Reform Movement. Kaya sana po ay ma-realize ninyo yan. Whatever is their motive, we leave it to them to examine, mga kapatid.
Let them settle their motive and action before God. Hindi po tayo mag-judge sa kanila. We are just merely informing the public that they are engaged in a disinformation campaign against Islam. Okay? Ginagamit pa yon para himukin ang mga member ng Islam na umalis daw kasi hindi totoo ang iglesia. Kasi kung totoo pa, dapat si Helmut Kramer ay manatili. Pero isang paalala mga kapatid, ang pag-alis ng isang ministro sa organization at lumipat, hindi yun, pag siya ay nagpatotoo, hindi yun sufficient reason para sabihin na yung iniwanan niya ay mali at yung linipatan niya ay tama. Dahil kung ganon, paano naman yung patotoo ng mga andaming mga tanyag na Seventh-day Adventist ministers na umalis sa SDA at lumipat? Kagaya ni D.M. Canright. Okay? Umalis sa SDA, lumipat, tapos sumulat ng aklat laban sa SDA. Tapos si Ballinger, isa din na prominent Adventist, umalis din sa SDA, lumipat, tapos sumulat ng kontra sa SDA na mali ang SDA. Si Brinsmith, Robert Brinsmith, at ang dami-daming mga tao na dating ministro ng SDA, pero sila po ay umalis dahil sa pagkakilala nila ay mali ang SDA. Ngayon, kung yun yung mga testimony ng mga umalis ang gagamitin natin to prove na mali yung inalisan nila, so mali, lalabas na mali ngayon ang Seventh-day Adventist, hindi totoo na bayan ng Diyos based doon sa kanilang karanasan. Yan ay kung lang naman, kung yung kanilang ginagamit na argumento ay tama. Pero mali po yung ganun na argumento. We do not use the testimony or the experience of the ministers who left the SDA to declare na they are not the true church. In the same way, we do not use the experience of Helmut Kramer as evidence na mali ang Islam at tama ang SDA. Ang basis natin is to the law and testimony. Kung sino man, anumang iglesia or organization ang nananatili sa katotohanan, na sumusunod sa commandments ng Panginoon, batay sa bilanggungan ng kanyang paniniwala o pananampalataya kay Kristo, yan po ang tunay na iglesia. Yan ang sinasabi ng 2 John chapter 1 verse 9. At pinatutunayan din ng Spirit of Prophecy na ang tunay na iglesia, whether ay binubuo ng mga tao, kaunti man o marami, na ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. At ano ang evidence ng presensya ng Diyos ay nasa kanila? Kung sila ay manatili na sumusunod sa katotohanan. Yun po ang basehan natin, hindi yung mga umalis o pumasok. Okay. Maraming salamat po. Ako ay umaasa na ang punto na ito ay nagiging malinaw po sa inyo. So huwag na po sana tayong magpadaya pa sa ganun na mga pamamaraan.